Patay na. It's okay. Don Fidel! Kamusta? Pasensya ka na. Kanina ka pa ba naghihintay? Okay lang yun, Don Fidel. Actually, nag-i-enjoy po talaga ako dito sa mga paru-paro ninyo. Alam niyo naman, di ba? Nung bata pa lang ako, dito na ako dinadala ni nanay. At ito yung paborito kong puntahan. Kaya nga ikaw ang naisip ko na magtrabaho dito as my caretaker at kasambahay na rin. Okay lang ba sa'yo? Talaga ba, Don Fidel? Oo, sure. Siyempre po. Isa pa, maraming masasamang loob ngayon. Lalo na't matanda na ako. Kailangan ng ibang matang magbabantay ng mga paru-paro. Ay nako, Don Fidel, hindi ka magsisisi. Dahil strong girl kaya ako. Oh, tignan niyo, may muscles ako. Kayang-kaya ko sila. Hello, mga butterflies. Ako ang magiging bagong tagapangalaga niyo. Thank you, Don Fidel. Ay, salamat din, Iha. Ate Rose! Ate Rose! Nasaan ako? Sige! Ano? Sir Edward, ikaw ba talaga yan? Nakalaya ka na po. Ano, ayaw mo? Sino to? Ate Lilian, hindi yan magnanakaw. Si Sir Edward yan, apo ni Don Fidel. Sir Edward, pasensya na po. Bago lang po kasi siya. Ay, sir, sorry po talaga. Hindi ko po talaga alam. Akala ko kasi magnanakaw kayo eh. Magnanakaw? Ano nangyayari dito? Lo. Edward, ikaw nga ba? Ano nangyari sa'yo? Sorry po talaga, Don Fidel. Akala ko talaga magnanakaw talaga siya. Ah, ganun na lang? Ha? Sorry? Lolo, tanggalin mo na to. Tanggalin mo na Ay, ngayon. grabe ka naman ah. Ano? Edward, pagpasensya mo na si Lilian. Hindi ka niya kilala. Bago lang siya rito. Welcome back. Welcome back. Kung may mapuntahan lang sana ako na iba, hindi na ako pupunta dito eh. Oh, siya. Magpahinga ka na muna. Rose, Po. pakiayos mo nga yung magiging kwarto niya. Samahan mo na siya sa taas. Sige po. Sorry po talaga, Don Fidel. Hindi ko talaga alam. Akala ko talaga magnanakaw siya. Bakit ba siya ganun? Nakakatakot naman. Ba't kailangan niya pang dumaan dito? Lumaki yan na hiwalay ang kanyang mga magulang. May kanya-kanya na silang mga pamilya. Kaya ako na lang ang nag-alaga sa kanya. Kanya lang, hindi ko siya masyadong nabantayan. Kasi naging tutok ako sa pagnenegosyo. Naging medyo pariwara ang buhay. Nung 14 pa lang yan, nakapatay siya sa away. Ha? Kaya siya napunta ng Boys Town. Iha, huwag ka mag-alala. Siguro naman, nagbago na si Edward. Diyos ko, Don Fidel. Hindi tayo sigurado dyan, ha? Halika na, akit na tayo. Lalayan mo ko. Dahan-dahan po. Sir Edward. Sir Edward. Sige! Anong nangyayari sa'yo? Nakakatakot ka naman. Ano ba ginagawa mo sa kwarto ko? Pinapagising ka ni Don Fidel para sabay kayo mag-breakfast. Hindi nga ako nagbe-breakfast, di ba?
Gising mo pa ako. Sir Edward, bakit naman po? It's the most important meal of the day! Dami mong sinasabi. Lumabas ka nga. Alam mo, sayang. Ang sarap ko pa naman magluto ng pagkain. Wala akong pake. Labas! Pogi sana, kaso sungit-sungit naman. Hindi ka pa rin lumalabas? Ha? Hindi ako lalabas, not unless sundin mo kung ano yung sinasabi ko. Ang gusto ni Don Fidel, bumaba ka para kumain kayo ng breakfast. Ang hirap-hirap ba nun gawin para sa lolo mo? Ha? Ito na, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ayan. Ito na. Yay! Ayan. Okay na. Ano? Pati ba naman dito, babantayan mo ako? Sabi kasi ng lolo mo, di ba? Hindi ako pwede magbihis. Gusto mo magbihis ako sa harapan mo? Oh, sige. Sige. Ano? Eto na! Nalabas na ako. Bihis ka na. Bumaba ka na. Oh. Julio. Oh, pre, nakalabas ka na pala ng Boys Town. Oo. Dito ako sa mansion. Tutuloy natin yung plano, ha? Kinising mo na ba si Edward? Opo, Don Fidel. Kaso sinigawan niya nga ako eh. Grabe, nanlilisik talaga yung mata niya sa akin, no? Parang konti na lang talaga. Sasakalin niya na ako sa sobrang galit niya. Nino? Yung yung video po, kinikwento ko lang po kay Don Fidel kung ano nangyari doon. Umpo ka na, Edward. Chewing gum mo. Dapat tayong beer dyan. Beer sa umaga? O bakit hindi mo itry itong fresh orange juice na ginawa ko? Galing pa yan sa garden ni Don Fidel eh. Full of antioxidants, vitamin C. Hindi ka ba? Ha? Hindi nga ako umiinom niyan. At hindi niyo po ako kailangan sigawan. Kahit kasambahay lang po ako dito, pero I don't think you have the right na para pagsalitaan ako ng ganyan or pagsigawan ako ng ganyan. Gusto niyo po ng beer? Well, wala po tayong beer dito kasi walang nagbe-beer dito. Pero pag gusto niyo talaga ng beer, edi pwede naman pumunta ako ng tindahan dun sa bayan para bilhan ko kayo ng beer. Pasensya na po kayo. Una na po ako. Iho, ano ba ang balak mo ngayong nakalaya ka na? Wala. 7 taon yung nawala sa buhay ko, Lo. Alam mo yun, mahirap pawiin yun. It does not hurt to start over, Edward. Ano pala nandito sa mansion, ha? Ano, sa akin mo ba ibibigay yung mansion pag nawala ka na, Lo? Sa tamang panahon, kapag handa ka na, mapapasayo ang lahat ng ito. Gusto niyo? Kaya na tayo? Sige na, kumain ka na. Lilian, pwede ba kita makakausap sandali? Tungkol po ba to sa pagsigaw ko kay Edward kanina? Pasensyahan niyo na talaga ako, Don Fidel, ha? Hindi ko lang talaga napigilan. Hindi ka kailangan mag-sorry. Natuwa nga ako. Ikaw lang ang nakapagpatahimik sa apo ko. Ang totoo, gusto ko nga ipakiusap sa'yo. Alin po? Natulungan mo ang apo ko magbago. Si Edward? Magbabago? Siya lang naman yung ayaw magbago, eh. Lilian, more than anyone, ikaw ang nakakaalam na ang uod sa tamang panahon ay nagiging magandang paru-paro. Lahat nagbabago. Basta nasa tamang paggabay. Saan ka pupunta? Ganda ng forma mo, Sir Edward. Gigimik ba tayo o tatakas? Ano bang pakialam mo, ha?
So kung tatakas ka man o gigimik ka, pwede mo bang sabihin sa akin kung saan pang ibang lugar na mas okay kaysa dito sa bahay ni Don Fidel? Magpagising ka na, ha? 4:00 pa lang ng umaga. Sir Edward, maaga po talaga nagsisimula yung araw ko. Lalo na't ang dami-dami ko pang gagawin dito sa mansyon. Kaya ikaw, tutulungan mo ako. Excuse me? Apo ako ng may-ari ng mansyon. Nakakalimutan mo ba yan? Sir Edward, hindi yan naaalis sa isip ko. Oh, hindi pala eh. Eh di, sino nagbibigay sa'yo ng ganyan desisyon para sagutin mo ako ng ganyan? Ha? Ako. Kung gusto mong umalis ulit, fine. You may go. Pero tandaan mo, the only people who genuinely care for you are here in this house. At si Lilian, inutusan ko siya para gabayan ka. Edward, you need us more than we need you. Aww. Bakit ba ako yung gumagawa nito? Ha? Araw-araw ko na nga ito ginagawa sa Boys Town, tapos dito pa? Iba naman sa Boys Town. Iba rin dito sa mansyon. Sa Boys Town, you're doing it out of duty. Pero dito sa mansyon, you're doing it out of love for the place. O bakit? Ikaw ba yung magmamana ng Boys Town, ha? O pare, kala ko magkikita tayo ngayon. Wala, negative, tol. Di ako pinapayagan lumabas ni Lolo, eh. Tsaka, pantay sarado yung bagong kasambayan namin, si Lilian. Lilian? Eh babae naman pala eh. Anong silbi ng kagapuan mo kung hindi mo kaya magpaikot ng babae? Tol, kakaiba tong babae na to, parang di tinatabla ng kilig. Kung makita mo lang, napakatapang pa. Ang sabihin mo, hindi ka makaamba kasi napapatiklop ka ng babaeng yan. Wala kang panama sa kanya. Ayaw ko sa'yo. Basta next week, magkita tayo at saka yung pinapagawa ko sa'yo, pre. Ha? Sige, ako na bahala doon. Oo. O, sige. Sige. Sir Edward? Sir Edward? Oh, Sir Edward? ano bang ginagawa mo dito? Yung pananghalian po kasi ready na sa baba. Pwede na po kayong kumain. Matalikod. Ha? Wala ho, sir. Teka lang. Sir, huwag naman po kayo ganun. Sige na nga. Kahit anong pagdaanan, di kita pagkakawalan. Pag-ibig na walang kapantay, sa gitna ng kalawakan. Sorry na. Lilian. Ewan ko sa'yo. Lilian, sorry. Lilian, di ko sinasadya yun. Wala akong balak na bastusin ka. Please, Lilian, halina. Nagsusorry ka lang dahil paisipin mong susumbungin kita kay Don Fidel. Lilian, hindi. Marami akong malaking kasalanan sa buhay ko. Pero hindi ako nambabastos ng isang babae. Hindi ako naniniwala. Sige, fine. Pero gagawin kong lahat para lang mapatunayan sa'yo na hindi ako ganong klaseng tao. Sigurado ka? No? Sige. Sige. Gusto ko, sundin mo lahat ng mga sasabihin ko sa'yo nang walang reklamo at laging nakangiti. Ganun lang ako, sige. Sige, edi simulan na natin. Diligan mo na yung mga bulaklak dito dahil yan yung pinagkukunan ng pagkain ng mga butterflies. Para healthy sila, pero kailangan mo mag-ingat kasi hindi mo sila pwedeng ipasa. Okay. Yun lang pala eh. Sige. Okay. Bago natin makalimutan, kailangan nakangiti. Okay na ba yan? Pwede na. Iyak. Alam mo,
nakakasangas mong tao, pero sibuyas lang yung magpapaiyak sa'yo. Sige nga, ikaw nga mag-iwan ng sibuyas. Hindi ka iiyak. May gum ka ba dyan? Oo, bakit? Yan. Bakit? Buyain mo lang. Oh, habang nagsaslice ka dyan ng sibuyas. Ba? Anong tunan yan? Diba? Amazing. Hindi nga. Julio. Papunta na nga ako. Kulit. Palabas na ako ng bayo. Pet? Oh, Teka lang. saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Hindi ba bili ni Don Fidel na bawal kang umalis? Lilian, importante kasi ito. Hindi mo ito maintindihan. Di ba ang sabi mo sa akin na susundin mo lahat ng sasabihin ko? Tama? Ay, mukhang pagod ka na, Sir Edward, ah. Ako mapapagod? Alam mo ba, ito yung ginagawa ko araw-araw sa Boys Town. Kahit gawin ko pa maghapon yan, sige. Oh, edi, smile. Mukhang hindi na mapinta yung mukha mo, eh. Siguro lucky yung boyfriend mo, no? Alilayan mo lang pag magkasawa na kayo, ha? Hindi, no. Eh, bakit? Dahil nag-break na kayo? Kasi, NBSB ako. Wow! NBSB ikaw? Maniwala. Ay, ano sinasabi mo dyan? Ang tinatawa-tawa mo dyan? Bakit ikaw ba? Nagka-girlfriend ka na ba? Sa ugali mo niyan, Sir Edward? Excuse me? Kung alam mo lang, lahat ng tinitignan ko ng ganito, nafo-fall sa akin, nagiging joke ako. Well, sorry to disappoint you, Sir Edward, pero I think ito na yung unang pagkakataon na hindi mangyayari yun. Talaga? Huh? Sige. Oo. Sige. Sir Edward, sumuko ka na. Edward, sumuko ka na. Sir Edward, sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin. Ibaba mo yung baril mo. Sir Edward! Okay ka lang? Sir Edward, kumalma ka. Kumalma ka. Sir Edward, bakit ka nandito? Wala naman akong pinapagawa sa'yo, ah. Wala lang. Gusto ko lang sila bisitahin. Tsaka nakakatuwa pala sila kasama, no? Medyo naiintindihan ko na kung bakit willing-willing kayo ni Lolo mag-alaga sa kanila. Alam mo, kahit papano, nakatulong talaga tong butterfly garden sa kalusugan ng lolo mo. Siyempre, sa pagtanda niya, sa depression niya, buti na lang bumalik ka. Gusto mo bang pag-usapan yung nangyari nakaraan? Pag ayaw mo, okay lang, ah. Marami akong trauma, Lilian. Marami akong kinatatakutan. Kaya ayoko pumirim sa isang lugar. Gusto ko tumakbo lang ako. Gusto ko lumayas. Gusto ko umalis. Yung paglabas ko ng Boys Town, takot ako baka hindi na ako tanggapin. Baka wala na ako mabalikan. Baka abulin lang ako ng mga ginawa kong mali. Pero nung dumating naman ako dito, kumalma naman yung loob ko eh. Pakiramdam ko, dapat nandito ako magstay. Pero parang hindi. Parang hindi ko alam. Sir Edward, alam mo, lagi mong tandaan na pwede kang magstay for as long as you want. Sanctuary mo to. Lagi mong tandaan na lahat ng nagmamahal sa'yo nandito. Lilian, salamat ha. Isa ka sa mga tao na
nag-aalaga talaga sa akin. Lilian, nararamdaman mo ba yung mga paru-paro sa tiyan ko? Lilian, parang meaning nun, gusto na kita. Ay, pasensya na, hindi komportable sa'yo. Una na ako. Sir Edward, gusto rin kita. Kahit anong Talaga? pagdaanan, di kita makakalawa. Ganda. Pag-ibig na walang kapantay, sa gitna ng kalawakan, ikaw ang kinang. Alam mo, thank you talaga dahil sinamahan mo ako mamalengke. Siyempre naman, mamaya kung sino magpakit sa'yo, maagawan pa ako eh. Sus! Puro ka ganyan, tapos mangiiwan ka lang din naman. Hoy, ikaw gagawin yun ha. Uy, pre! Oh, ginagawa mo dito? Pinuntahan kita dito nung rana, hindi mo ako sinipot. Pasensya na, tol. Marami kasi akong ginagawa eh. Ito nga pala si Lilian. Si Julio. Lilian, pwede bang mauna ka muna sa loob, ha? Sigurado ka ba? Please. Sige. Ano? Ibalita na pala ako sa pamilya ni Christian. Bro, hindi ko nga alam kung kaya ko gawin eh. Kadalawang isip nga ako eh. Seryoso ka ba? Buong panahon na nasa Boys Town ka. Ang sabi mo, paglabas mo, uunahin mo ang pamilya ni Christian. Problema mo, hindi ko nga alam kung kaya ko gawin eh. Dahil kay Christian, kaya ka nandito, di ba? Kaya ka nakulong. Ngayon nandito ka na. Ngayon ka pa atras. Dahil ba doon? Ano? Si Lilian? Wala siyang kinalaman dito. Sa atin lang to. Huwag nga ako. Kilala kita, tuso ka. Hindi sila yung mga tipuhan mo. Alam ko lahat ng kalokohan mo, ang tagal natin nagsama. Pinaiikot mo lang si Lilian para makuha mo tong mansyon na to. Huwag ka nga magsalita sa akin ng ganyan. Gusto ko talaga si Lilian. Siya lang yung babae na nakapagbabago ng pananaw ko sa buhay. Naintindihan mo ba yun? Talaga ba? Eh di congrats, ikaw na. Mas ka nga. Ay, Don Fidel! Ano pong nangyayari? Okay lang po ba kayo? Ate Lilian, wala na po siya. Nakaalis na. Dala niya po lahat ng gamit niya. Alam ko naman na mangyayari ito. Pero, Lilian, may alam ka ba kung bakit bigla na lang siyang umalis? Kasi ang alam ko, okay na siya. Sorry po, Don Fidel, pero kahapon po kasi may kinakausap siyang kaibigan niyang Julio. Baka siya yung kasama niya ngayon. O saan daw sila pupunta? Hindi ko rin po alam pero narinig ko po na may pinag-uusapan silang Christian. At parang may unfinished business daw si Edward sa pamilya nun eh. Si Christian, yung binatilyong nakaaway at napatay niya noon, kaya siya dinala sa Boys Town. Ha? Naku, saan naman walang gagawing masama na naman si Edward? Don Fidel! Don Fidel! Don Fidel! Kumuha ka ng tubig tsaka ng pamaypay. Sige na! Sige po. Ayan, humayo ka. Kumalma kayo, Don Fidel. Dali, Ate Rose! Anong nangyari kay Lolo? Inatake siya sa puso dahil sa sama ng loob. Dahil? Dahil sinabi ko kay Lolo na nag-usap kayo ng kaibigan mong si Julio tapos binalikan mo yung pamilya ng Christian na Ko yun. naman, Lilian. Ba't mo kailangan sabihin yun kay Lolo? Alam mo naman maselan condition niya eh. Teka, bakit parang ako pa yung may mali dito, ha? Hindi ba ikaw yung ang dami mong ginagawa pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung desisyon ng lolo mo para sa'yo, para sa ikabubuti mo? Lilian, may mga bagay na hindi ka dapat nangingialam. Kasi kasambahay lang ako dito, ha? Hindi. Na dapat hindi ako makialam?
Huwag mo siyang sisihin, Edward. Lo, pasensya ka na. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa'yo. Tsaka hindi ko agad sinabi yung plano ko. Lo, matagal na po ako hindi pinapatulog ng konsensya ko dahil sa ginawa ko kay Christian. Paglabas ko po ng boys town, Lo, ang gusto ko lang naman gawin, makipagbati sa pamilya niya, pero natatakot po ako pumunta. Ayoko naman po sabihin sa inyo, Lo, kasi ayoko na mag-alala po kayo. Naiintindihan ko, Apo. Lilian? Lilian? Apo, huwag mo nang pakawalan si Lilian. Siya ang babaeng gusto ko para sa'yo. Lilian, pinapatawad mo na ba ako? Ako nga dapat yung humingi ng tawad sa iyo eh. Kasi hindi kita pinagpaliwanag. Lilian, kung ano man ang narinig mo kay Julio, hindi totoo yan. Ang dapat mong malaman ay mahal kita. Yun ang totoo. Sa dami ng gusto kong takasan, gusto kong malaman mo na ikaw yung pinakamaganda na nangyari sa buhay ko. Kaya ang gusto ko, na sa'yo lang ako manahan. Di kita pagkakawalan. Pag-ibig na walang Edward, pantay. mahal din kita. Sa gitna Panatag na ang loob ko. Handa na po ako, Panginoon. ikaw ang Don Fidel! Don Fidel! Ate Lilian! Lolo? Don Fidel! Alam kong nakakalungkot na wala na si Lolo. Pero pakiramdam ko hindi dapat tayo maging malungkot eh. Pinamana niya sa akin yung mansyon, yung mga ari-arian niya. Kaya hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang lahat para matumbasan ko yung pagmamahal at yung kabutihan na pinakita niya sa inyo. Pangako yan, Lolo. Lolo, mahal na mahal po kita, ha? It's written in the ties that bind. And I know no matter where you are, love will find its way across the stars. 'Cause love never fails. Bitawan mo siya! Kung ayaw mong pulbutin ko yung dibdib mo! Ako nga pala ang pinakamaganda, pinakamatapang sa lahat ng babaeng marupok. Ako si Super Babe, beauty with duty. Happy Monstery, babe! I miss you! Kasama lang tayo kanina, miss agad. Bakit? Di mo ba ako namimiss? Alam mo, G, ikaw lang yung kilala kong may girlfriend na superhero pero napakalungkot. Kung alam mo lang